Nakauwi na ng bansa ang 60 OFW na galing ng Israel. Tumitindi pa rin kasi ang giyera doon, lalo't kontrolado na ng Israel ang Rafah border para pilayin ang pwersa ng grupong Hamas. Nasa Frontline News Abroad, ang report ni Brian Basa. Napuno ng mga pasyente ang Kuwait Hospital sa Rafah sa Gaza. Mapabata o matanda, kanya-kanya silang inda sa kanilang mga sugat. Ang duguang lalaking itong nakabulagta sa ibabaw ng kotse, agad isinakay sa stretcher papasok sa ospital. Napahagulgul na lang ang mga pamilyang ito habang niyayakap ang mga naka-body bag nilang nasawing kaanak. Yan ay mula sa sunod-sunod na airstrike at ground operations na ginawa ng Israel sa southern Gaza mula pa noong Martes. Itinaas na rin nila ang bandila ng Israel sa Rafah bilang simbolo na kontrolado na nila ang lungsod. Kapag kasi naharang na ang Rafah border crossing, maisasara nila ang nag-iisang ruta para makatawid sa Egypt. Doon kasi ang evacuation ng mga naipit sa gera sa Gaza Strip. Ayon sa Israel Army, pipilayin yan ang galaw ng Hamas. Pinalikas din daw nila ang mga sibilyang Palestino na nasa Rafah, pero giit nila wala nang ligtas na lugar sa loob ng Gaza. Nanindigan naman si Prime Minister Benjamin Netanyahu na patuloy ang gera ng Israel laban sa militanteng grupong Hamas kung hindi nito pakakawalan ang mga bihag. Unang tinanggap ng Hamas ang proposed ceasefire deal sa Gaza, pero mariin naman niyang tinanggihan ng Israel. Gusto raw kasi ng Hamas na umalis ang Israeli military roon. Ang Amerika na kaalyado naman ng Israel, itinigil muna ang pagpapadala ng mga armas dahil sa pag-atake sa Rafah. Mula nung nagsimula ang gera ng Israel at Hamas sa Gaza noong October 7, mahigit 34,000 na ang namatay sa mga pag-atake ng Israel, habang higit 1,000 naman ang nasawi sa mga atake ng Hamas sa Israel. Samantala, ngayong araw, nakauwi na sa bansa ang 60 OFW mula sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, 879 na Pinoy na mula sa Israel at Lebanon ang nakauwi na mula nung nagsimula ang gera. Batay sa huling datos ng DFA, nasa 30,000 Pinoy ang nasa Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.